Minsan, sinasabi ng mga matatanda sa San Felipe, Batangas na may kakaibang hangin sa lugar nila. Parang may kasamang mga ala-ala ng langit ng taong umalis at hindi na bumalik. Doon lumaki si Shane Manalo, ang batang may mahinhin na tinig pero matalim na pangarap. Sa bahay nilang yari sa kahoy at pawid, natutunan niyang pakinggan ang tunog ng ulan sa bubong, ang lagaslas ng hangin sa pagitan ng mga dahon ng mangga, at ang katahimikan na minsan ay mas maingay pa kaysa sa unang salita. Bata pa lang siya, marunong na siyang mangarap ng higit sa abot ng tanaw. Kapag tinatanong siya ng ama niyang si Mang Ruel kung bakit lagi siyang nakatingin sa langit, sagot niya, "Gusto ko pong malaman kung hanggang saan ako pwedeng makarating." Tawa lang ang sinusukli ng ama, sabay haplos sa buhok niya. "Malayo anak, basta wag kang titigil." Ang ina naman niyang si Aling Fe ay tindera ng gulay sa palengke. Bawat umaga, bago pa sumikat ang araw, maririnig na ni Shane ang kalansing ng timbangan at kaluskos ng mga plastik habang inihahanda ng ina ang paninda. "Anak, gising na!" Sigaw nito mula sa kusina. "Baka malate ka sa eskwela." Minsan ay napapailing si Shane habang nag-aayos ng buhok. "Ma, kahit anong aga ko, wala pa ring jeep minsan." "Eh di maglakad ka. Libre ang pag-asa." Sagot ni Aling Fe na may halong tawa. Tahimik na bata si Shane pero hindi mahina. Sa eskwela, hindi man lang siya laging una sa klase. Siya naman ang laging pinakamasipag. Mahilig siya sa pagbabasa ng lumang dyaryo at librong galing sa lumang paaralan. Kapag may libreng oras, isinusulat niya sa kwaderno ang mga pangarap niya. Makapagtapos, makatulong sa magulang, makabili ng bahay na matibay kahit bumagyo. Para sa kanya, ang tagumpay ay hindi karangyaan. Ito ay kapanatagan. Pagduntong niya ng kolehiyo, nagpasya siyang lumuwas ng Maynila. Nakakuha siya ng scholarship sa isang universidad at iyon na marahil ang simula ng paglalakbay niya sa labas ng Batangas. Noong araw ng alis, tahimik lang siya nakaupo sa harap ng lumang bahay nila. Hawak ang lumang bag na pinagtulungan nilang bilhin. "Shane," sabi ng kanyang ama, "sa Maynila matatalino ang mga tao. Pero tandaan mo, hindi lahat ng matalino ay marunong makiramdam." Yumakap siya rito ng mahigpit. "Hindi ko po kakalimutan." Ang Maynila ay tila ibang planeta sa unang tingin ni Shane. Ang mga jeep na parang walang pahinga, ang mga ilaw na kahit madaling araw ay gising pa, at ang mga taong laging nagmamadali. Sa una, natakot siya. Pero natutunan din niyang sumabay sa agos. Matutong maghintay ng bus kahit umuulan, magtipid ng baon, at ngumiti kahit pagod. Ang lungsod ay marahas kung minsan, pero may tinig din itong nagtuturo ng tapang. Nang makatapos siya ng kolehiyo, nakahanap siya ng trabaho bilang accounting assistant sa isang maliit na kumpanya sa Makati. Sa unang buwan, puno siya ng sigla. May ID lace, may sariling desk, may pakiramdam na adult na siya. Ngunit paglipas ng mga taon, unti-unting nagbago ang pakiramdam. Araw-araw ay parang kopya ng panahon. Pagbangon, trabaho, kape, overtime, tulog. Minsan, habang nakatingin sa salamin ng opisina, napaisip siya, ito na ba yung buhay na pinangarap ko noon? Sa mga panahong iyon, natutunan ni Shane na hindi laging mali ang mapagod. Sa bawat gabi ng overtime at pagod na pag-uwi, pinapaalalahanan niya ang sarili na may halaga rin ng paghinga. Kapag tinatanong siya ng katrabaho, "Bakit hindi ka na nag-ambisyon na umalis dito?" Ang sagot lang niya ay, "Kailangan ko pa ng oras. Hindi ko pa alam kung saan talaga ako pupunta." Isang gabi, habang pauwi siya, napansin niyang may matandang babae sa gilid ng kalsada. Nagtitinda ng sampagita. Nilapitan niya ito at binilhan ng 3 piraso. "Para saan to, iha?" tanong ng matanda. "Para po sa amoy ng pag-asa," sagot ni Shane. Natawa ang matanda. "Ang pag-asa, iha, hindi binibenta. Pero salamat." Nang gabing iyon, nakatulog si Shane habang nakangiti. May sampagita sa tabi ng unan. Pagdating ng 2nd taon niya sa trabaho, nagsimula siyang magtanong sa sarili kung tama pa ba ang direksyong tinatahak niya. Minsan, habang nakatitig sa spreadsheet,
Napansin niyang mas kabisado na niya ang mga numero kesa sa sarili niyang pangarap. Hanggang dito na lang ba ako? Tanong niya sa sarili at walang sumagot. Pero sa katahimikan ng tanggapan, narinig niya ang mumuting tinig ng loob niya. Hindi pa huli. Mula noon, unti-unti niyang sinimula ng pagbabago. Nag-enroll siya sa isang online class sa gabi, Business Communication, at doon niya nakilala ang iba't ibang taong may parehong kwento ng paghahanap. Isang babae roon na nagkwento na nagbitiw sa trabaho para magtayo ng maliit na bakery. Isang lalaki naman ang nagbago ng propesyon mula engineer patungong guro. At sa gitna ng mga kwentong iyon, napagtanto ni Shane na hindi pala siya nag-iisa. Isang araw, habang naglilinis ng lamesa, nakita niya ang lumang drawing pad na ginamit niya noong bata pa. Naroon pa rin ang mga iginuhit niyang bahay. May bubong, may bakuran, may maliit na bintana. Napangiti siya. Baka panahon na para ipatayo ko to. Mahina niyang sabi. Hindi bahay ang ibig niyang sabihin, kundi ang buhay na matagal na niyang gustong itayo para sa sarili. Hindi para sa magulang, hindi para sa boss, para sa kanya mismo. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula siyang mag-apply sa ibang trabaho. Mas malalaking kumpanya, mas mataas na posisyon. Maraming beses siyang na-reject. Minsan, walang tawag. Minsan, may interview pero walang kasunod. Pero sa halip na masiraan ng loob, tinuring niya itong mga pagsubok. Baka sinusubok lang ako kung gaano ko ito kagusto. Sabi niya minsan sa sarili habang nagkakape sa gilid ng kalsada. Hanggang isang umaga habang nag-aayos ng mga papeles, may dumating na email. We are pleased to inform you that you have been accepted as a junior auditor of a multinational firm. Napahawak siya sa dibdib, halos hindi makahinga. Totoo ba to? At nang magising siya sa katotohanan, napaluha siya. Hindi dahil natupad ng pangarap, kundi dahil hindi siya sumuko. Sa bagong trabaho, ibang-iba ang mundo. Mas mabilis, mas mataas ang pressure, mas matindi ang kompetisyon. Pero si Shane ay handa. Tuwing nakakaramdam siya ng kaba, naaalala niya ang amoy ng lupa sa San Felipe. Ang tinig ng ina niyang nagsasabing, magtiwala ka sa sarili mo. Iyon ang sandata niya sa gitna ng corporate wars ng Maynila. Sa mga unang buwan, nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Maraming mas bata sa kanya. Mas tech-savvy. Mas confident magsalita sa Ingles. Minsan ay napapaisip siya kung sapat ba ang pinaghirapan niya. Ngunit sa bawat project na natatapos, sa bawat papuring, "Good job, Shane," unti-unti niyang naipon ang lakas ng loob na matagal nang kulang. Hindi dumaan ang mga araw ng walang hamon. May mga pagkakataong napagalitan siya ng boss dahil sa simpleng error. May mga gabing umuwi siya ng umiiyak. Nagtatago sa likod ng pintuan para hindi marinig ng kapitbahay. Pero sa bawat pag-iyak ay may kasunod na pagbangon. Sabi nga niya minsan sa sarili, hindi ako mahina. Tao lang ako. At ang mga tao may karapatang mapagod. Pagdating ng ikalawang taon niya sa firm, inassign siya sa isang audit project ng isang NGO na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng karahasan. Doon niya unang naramdaman ng totoong dahilan kung bakit siya lumalaban. Habang kinakausap niya ang mga babae roon, mga nanay, mga dalagitang nakaligtas sa abuso, para siyang nakatingin sa salamin ng mga posibilidad. Lahat sila may sugat, pero may tapang din. Hindi namin alam kung paano kami nakaligtas, sabi ng isa. Pero kung hindi kami kikilos, sino pa? Ang mga salitang iyon ay tumimo kay Shane. Mula noon, hindi na lang trabaho ang tingin niya sa ginagawa niya. Naging misyon ito. Kapag may oras, tumutulong siya sa NGO bilang volunteer. Nagtuturo sa mga babae kung paano mag-manage ng maliit na puhunan o kung paano magbalik sa pag-aaral. At sa bawat ngiti ng mga natutulungan niya, nararamdaman niyang nabubuo muli ang bahagi ng sarili niyang matagal nang nawawala. Isang gabi, habang nakaupo sa tapat ng bintana ng inuupahan niyang kwarto sa Maynila, pinagmasdan niya ang mga ilaw sa kalye. Tila mga bituin na bumaba sa lupa. Napaisip siya kung ilang beses na rin siyang nadapa. Nasaktan, nawala ng direksyon. Pero ngayong gabi, malinaw ang lahat. Hindi kailangan maging perpekto para maging matagumpay. Ang mahalaga, hindi siya tumigil. Shane, mahina niyang sabi sa sarili. Ang lakas mo pala. At sa unang pagkakataon, naniwala siya. Lumipas ang mga buwan. At sa bawat araw na dumarating, parang mas lumilinaw kay Shane kung saan talaga siya patungo. Hindi na lang siya basta nagtatrabaho para kumita,
kundi para makagawa ng kaibahan, gaano man kaliit. Sa NGO kung saan siya tumutulong tuwing weekend, tinatawag na siyang Ate Shane na mga kababaihang lumalapit para humingi ng payo o simpleng kausap. Sa tuwing may nagpapasalamat sa kanya, laging ganoon ang sagot niya. Hindi ako nagligtas sa inyo. Kayo ang nagligtas sa sarili ninyo. At tuwing sinasabi niya iyon, parang siya rin mismo ang napapaalalahanan. Ngunit gaya ng buhay sa Maynila, hindi lahat ay laging maaliwalas. Dumating ang isang panahon na tila huminto ang lahat. Nasara ang NGO pansamantala dahil sa kakulangan ng pondo. Sa kumpanya naman, may restructuring. Ilang katrabaho niya ang natanggal. Habang pinagmamasdan niya ang email ng HR tungkol sa pagbabago ng departamento, naramdaman niya ang bigat ng takot. Paano kung ako nang sunod? Tanong niya sa sarili. Sa loob ng ilang gabi, halos hindi siya makatulog. Bumalik sa isip niya ang batang si Shane sa San Felipe, nakatingin sa langit, puno ng pag-asa. Saan na yung tapang ko noon? Bulong niya habang nakatanaw sa kisame ng inuupahan niyang maliit na kwarto. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa LRT, umuulan. Walang dalang payong si Shane kaya tumatakbo siya sa ilalim ng waiting shed kasama ng iba pang taong naghihintay tumila ang ulan. Sa tabi niya, may babaeng kasing edad niya na umiiyak habang hawak ang cellphone. Hindi niya pinansin noong una, pero nang marinig niyang sabi nito, "Hindi ko na kaya. Gusto ko nang umuwi." Tila may kung anong kumalabit sa puso ni Shane. Kumuha siya ng panyo at inabot sa babae. "Walang masama sa pag-uwi," mahina niyang sabi. "Pero kung uuwi ka, siguraduhin mong hindi dahil sumuko ka, kundi dahil tapos ka nang matutunan ang dapat mong matutunan dito." Napatingin sa kanya ang babae at sa simpleng tinginan nila, alam nilang pareho silang lumalaban sa kanya-kanyang paraan. Nang tumila ang ulan, nagpaalam ang babae at si Shane ay nagpatuloy sa paglakad. Ngunit may kakaibang gaan sa dibdib niya. Parang kahit wala siyang nagawa, may naibigay siyang lakas. Kinabukasan, dumating ang balita. Hindi siya kasama sa matatanggal. Sa halip, siya ang isa sa mga inassign sa bagong branch na bubuksan sa Quezon City. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Iba na naman ang environment. Bagong tao, bagong hamon. Pero sabi nga ng puso niya, baka ito na yung susunod mong yugto. At gaya ng dati, hindi siya umatras. Sa bagong opisina, mas malawak ang responsibilidad ni Shane. Isa na siyang senior auditor at may mga junior staff na nakatingin sa kanya bilang modelo. Noong unang araw, may lumapit na bagong graduate. Mahiyain, parang siya noon. "Ma'am Shane, natatakot po akong magkamali," sabi nito. Ngumiti si Shane. "Ang pagkakamali, hindi yan kabawasan sa talino. Iyan ang unang palatandaan na may ginagawa kang bago. Basta huwag ka lang matakot matuto." Nang marinig niya ang sarili, napangiti siya. Parang narinig niya rin ang boses ng sarili niyang ina. Habang tumatagal, nagsimulang makilala si Shane bilang isang tahimik pero matatag na leader. Hindi siya kailanman sumigaw, ngunit kapag nagsalita, pinakikinggan. Hindi siya ang tipo ng boss na nagpapabida. Mas gusto niyang turuan ng mga tao sa paligid. Ang totoong tagumpay ay yung kaya mong iangat yung iba habang umaangat ka, madalas niyang sabihin. Isang Sabado ng umaga, habang nag-aayos ng papeles sa bahay, tumawag ang ina niya mula sa Batangas. "Hello Shane anak, uuwi ka ba ngayong buwan? Namimiss ka na namin ng papa mo." Napangiti siya habang nakatingin sa lumang larawan sa dingding. Ang pamilya nila. Nakangiti sa ilalim ng araw sa tabing dagat. "Oo ma," sagot niya. "Uuwi ako. Matagal ko na rin gustong umupo ulit sa harap ng bahay." Pagdating niya sa San Felipe, halos hindi siya makapaniwala sa bilis ng panahon. May mga bagong tindahan na. May mga bagong tricycle route. Pero ang hangin ay pareho pa rin. Mainit pero may halong lambing. Sa bakuran ng bahay, sinalubong siya ng kanyang ama. Medyo kupas na ang kulay ng buhok pero matatag pa rin ang tindig. "Aba, ang ganda ng anak ko. Parang taga Maynila na talaga." Natawa si Shane. "Ma, taga rito pa rin ako. Kahit saan ako mapunta." Sa hapag, habang kumakain silang tatlo, napansin ni Shane ang mga kamay ng ina. Magaspang na, puno ng linya ng panahon. "Ma," sabi niya, "kapag may ipon ako, gusto kong palakihin yung tindahan mo. Lagyan natin ng sariling pwesto. May karatula, may mga upuan."
Napahinto si Aling Fe. Bakit mo iisipin yun, anak? May trabaho ka na sa Maynila. Huwag ka nang mag-abalang bumalik dito. Pero ngumiti si Shane. Ma, di ba sabi mo dati, kahit gaano kataas ang narating ko, dapat marunong pa rin akong tumingin sa pinanggalingan? Hindi ko kayang kalimutan kung saan ako natutong mangarap. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa lumang kama, naramdaman niyang payapa siya sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa kahit sino. Napatunayan na niya ito sa sarili niya. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula siyang mag-ipon para sa maliit na proyekto. Isang community initiative para sa mga kababaihang gustong matutong magnegosyo. Tinawag niya itong Project Lakbay. Minsan isang buwan, umuwi siya sa Batangas para magturo sa mga babae roon kung paano magtala ng gastos, gumawa ng simple business plan o magsimula sa maliit na puhunan. Sa umpisa, 5 lang ang dumadalo. Pagkatapos ng 6 na buwan, naging 20. At sa ikalawang taon, may mga kababaihang nagsimula na ng sariling sari-sari store, online shop o maliit na kainan. Tuwing naririnig ni Shane ang mga kwento nila, parang bumabalik sa kanya ang lahat ng dahilan kung bakit siya nagsimula. Ma'am Shane, sabi ng isa sa mga kababaihang tinuruan niya, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko siguro malalaman na kaya ko rin pala. Sagot niya, hindi dahil sa akin yan. Kaya mo na talaga. Kailangan mo lang marinig muna mula sa iba bago mo marinig mula sa sarili mo. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa session, tumigil siya sa tabing dagat ng San Felipe. Tahimik ang paligid, tanging hampas ng alon ng maririnig. Tiningnan niya ang malayong ilaw ng mga bangka. Noon, ang liwanag na iyon ay parang pangarap na abot langit. Ngayon, tila kapantay na niya. Hindi dahil inakyat niya, kundi dahil natutunan niyang tumayo. Habang pinagmamasdan ng buwan, marahan siyang napangiti. Ang tagumpay pala, bulong niya. Hindi lang tungkol sa pag-angat, tungkol din sa pag-uwi. Pagbalik niya sa Maynila, ipinagpatuloy niya ang trabaho sa firm. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. May ibang liwanag sa mga mata niya. May ibang tapang sa bawat galaw. Hindi na siya basta empleyado. Isa na siyang babae na alam kung sino siya, kung bakit siya naroon, at kung ano ang halaga niya. Sa bawat babaeng natutulungan niya, sa bawat batang nakikita niyang nangangarap, nakikita rin niya ang batang si Shane na minsang nakatingin sa langit ng Batangas, puno ng tanong at pag-asa. Isang araw, nakatanggap siya ng sulat mula sa NGO na una niyang tinulungan. Magbubukas muli ito sa tulong ng bagong pondo at niyaya siyang maging bahagi ng board ng advisors. Hindi siya agad sumagot. Umupo siya sa mesa, humigop ng kape at matagal na tumitig sa liham. Pagkatapos ay ngumiti siya. Oo, mahina niyang sabi. Handa na ako. At nang dumating ang araw ng unang pagpupulong, nakaupo siya sa gitna ng mga bagong mukha, mga babaeng leader, mga kabataang may pangarap. Habang nagsasalita siya sa harap nila, hindi na siya kinakabahan. Hindi ako narito para magturo, sabi niya. Narito ako para sabihin pwedeng maging mahina minsan. Basta hindi titigil. Ang lakas ay hindi sa laki ng boses, kundi sa tibay ng loob. Matapos ang meeting, lumapit sa kanya ang isang dalaga, bagong graduate din, at nagtanong, Ma'am Shane, paano niyo po nalaman kung ano talaga ang gusto niyo sa buhay? Napaisip siya, saka ngumiti. Hindi ko alam noon, pero sinimulan ko pa rin. At habang tumatagal, ang daan mismo ang nagturo sa akin kung saan ako dapat pumunta. Sa paglabas niya ng gusali, sumalubong ang mainit na hangin ng Maynila. Abala ang kalsada, maingay ang mga busina. Pero sa gitna ng kaguluhan, payapa siya. Sa kamay niya, hawak niya ang maliit na tali ng sampagita. Alaala ng gabing napansin niya ang matandang nagtitinda noon sa gilid ng kalsada. Inamoy niya ito at napangiti. Amoy ng pag-asa, mahina niyang sabi. At sa sandaling iyon, alam niyang natagpuan na niya hindi lang ang tagumpay, kundi ang sarili. 5 taon na ang lumipas mula nang magsimula si Shane sa board ng NGO at sa bagong chapter ng kanyang buhay. Ang dating tahimik na bagong graduate mula sa San Felipe ay ngayon ay kilala sa Maynila at Batangas bilang isang babaeng may tapang, inspirasyon sa iba, at modelo ng determinasyon. Sa bawat araw na lumilipas, hindi siya nagtatrabaho para lamang sa sarili, kundi para sa mga kababaihang nangangarap, para sa batang babae na minsang natutong mangarap sa ilalim ng punong mangga,
at para sa pamilya niyang laging naniniwala sa kanya. Sa isang hapon ng Sabado, bumalik siya sa San Felipe. Nakaupo siya sa harap ng bahay nila. Tinitingnan ng lumang bakuran na puno ng alaala. Kasama niya ang kanyang ina. Nakangiti habang nagtatapon ng tinapay sa mga ibon. "Shane, ang ganda ng ipinagawa mo sa amin," sabi ng ina na may halong tuwa at pagtataka. "Hindi ko naisip na ang anak kong tahimik, may maliit na pangarap, ay pwede palang maging ganito kalaki ang may ambag sa iba." Ngumiti si Shane habang hinahawakan ng kamay ng ina. "Ma, di ko ito ginawa para sa akin lang. Para rin po sa mga babae na minsang natakot na lumabas, na minsang pinipilit na sumunod sa takbo ng buhay nila. Gusto kong ipakita na pwede silang mangarap, pwede silang magsimulang muli kahit ilang ulit silang nadapa." Sa paligid, naririnig niya ang tawanan ng mga kababaihang dumating sa workshop niya. May ilan na nagbukas ng maliit na negosyo sa bayan. May ilan na natututo pa lang sa simpleng bookkeeping at digital skills. Isa sa kanila ang lumapit kay Shane at nagpasalamat. "Ma'am Shane, kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po alam kung paano ko sisimulan ng sariling shop. Pero ngayon, nakikita ko na rin na kaya ko pala." Napangiti si Shane. "Hindi dahil sa akin yan. Kayo ang nagtayo sa sarili ninyong lakas. Ako, nandito lang para ipakita sa inyo ang daan." Pagkatapos ng session, naglakad siya papunta sa tabing dagat. Tinitingnan niya ang dagat, ang mga alon na dahan-dahang humahaplos sa buhangin at ang liwanag ng huling sikat ng araw na kumakaway sa kanya. "Ito na," bulong niya sa sarili. "Ang buhay na matagal ko nang hinintay. Hindi perpekto, ngunit punong-puno ng aral, tapang at pag-asa." Sa Maynila, nagpatuloy si Shane sa kanyang trabaho sa firm. Ngunit mas may balanse na ngayon ang buhay niya. Nakahanap siya ng kaibigang matalik sa trabaho, mga kasamang kababaihang inspirasyon rin sa kanya, at natutunan niyang ipagmalaki ang sariling tagumpay nang hindi kinakailangang ikumpara sa iba. Ang dating takot sa pagkakamali ay pinalitan ng kumpiyansang ang bawat pagkakamali ay hakbang patungo sa tamang landas. Isang gabi, habang nagbabalik siya sa apartment sa Makati matapos ang workshop sa Batangas, umupo siya sa bintana at inamoy ang malamig na hangin. Si Coco, ang pusa niyang kasama sa maraming gabi ng pag-iisa at pagtuklas ng sarili, ay nakadikit sa kanyang balikat. "Coco," mahina niyang sabi, "tingnan mo. Kahit mahaba ang daan, narito tayo. Tayo at ang lahat ng babaeng natulungan natin at ang sarili ko." Napangiti siya habang pinagmamasdan ng ilaw ng lungsod, puno ng pagkakataon at bagong pangarap. Ngunit hindi lang sa trabaho o sa pagtulong nakamit ni Shane ng empowerment. Natutunan niyang mahalin ang sarili, ang kanyang katawan, isip at damdamin. Natutunan niyang itakda ang hangganan, magsabi ng hindi kapag kinakailangan, at tanggapin ang mga desisyon ng iba nang hindi nawawalan ng kapayapaan. Nakakatuwang isipin, ang batang si Shane na natutong mangarap sa ilalim ng punong mangga sa San Felipe ay ngayon isang babaeng malaya, malakas at handang harapin ang bawat hamon ng buhay na hindi natatakot magmahal muli, subukan ng bago at kilalanin ang sariling halaga. Isang araw sa Maynila, nakilala niya ang isang grupo ng kababaihan sa seminar. Habang nakikinig sa kanilang kwento, napansin niya ang sarili sa mata ng isa sa kanila. Ang parehong pagkalito, ang parehong paghahangad ng direksyon, ngunit may spark ng determinasyon. Lumapit siya, ngumiti at sinabi, "Huwag kayong matakot. Di kailanman huli ang lahat para magsimula. Ang mahalaga, simulan ninyo. At sa bawat hakbang, nandito ako para sabihin, kaya nyo rin." At sa huling saglit ng araw, habang tinitingnan ng kalangitan sa ibabaw ng Makati skyline, napangiti si Shane. Alam niya na kahit gaano kalaki ang mundo, kahit gaano kadami ang hamon, may lugar para sa kanya. Isang lugar na puno ng tapang, pag-asa at inspirasyon. At sa puso niya, ramdam niya ang kapayapaan na matagal niyang hinihintay. Ang batang si Shane na lumaki sa tahimik na baryo ng San Felipe ay patuloy na nabubuhay sa lungsod. Hindi lang bilang babae na nagtatrabaho, kundi bilang isang babae na may boses, may lakas at may kakayahang magbigay liwanag sa buhay ng iba. At sa wakas, habang dahan-dahang bumabalik sa tahimik na apartment, si Shane Manalo ay nakangiti sa sarili. "Ito na ang buhay ko," bulong niya. "Hindi lang para sa akin, para sa lahat ng babaeng gustong maniwala sa sariling tapang."